Sir, Mr. President, thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor, gidisburse, so therefore, i-release. therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OVP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So, kaya niya yun, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor, kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nagbibase lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba? Yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various
Confidential activities po, ma'am, on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, o questionable, di ba? May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica. So pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam, ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. po. That will be all, Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when Mr. the witness Presiding is ready Officer, as well. Yeah, let's give the witness some time. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you Handa. continue? Sandali lang, sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, You may maraming proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong ano na po ako, sir, yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor. So kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansing kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. May napansin po ako, no, pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor.